guys, good morning. So, nandito na kami ngayon sa Terminal 3. Dito pala magbabayad ng travel tax. However, nakapagbayad na kami kagabi online para less hassle na. Saka kasi in-anticipate namin syempre na mahaba yung pila sa travel tax. I've been around, but I can't get you out of my head. Try to stray, try to forget, but the thoughts they seem to drown me instead. Dito na tayo ngayon sa bag drop area para i-drop ang ating mga bag syempre. Dito nga tayo, di ba? Yung mga pa-announcement, mga last minute, oh my gosh, look guys, walang pila. Sharon! Kami lang. Ay, hindi naman. May ibang tao pero look, aga namin. Syempre mga kabado. Yun. So, ang bilis kami agad oh. D18. Good morning. Sabi niya. Unang hingin sa inyo na requirement here is passport. Sumaba lang po. Pandemic. Kasalanan pa rin ng pandemic. Ay, nang work from home pala. So, sa mga nag-glow up dyan, tapos yung picture niya sa passport. Magkakamukha na siya. Kala mo magkakapatid pero magjojowa po yan. Pag meant to be, ay, di mo sure. Joke lang. Magpapa-DNA test pa kasi kami. Sabi kasi nila parang magkamukha daw kami. Ay, buti na lang wala masyadong tao. So, ang next is the evidence for travel tax. Sharon! Print kami kagabi. So, dito sa... Parati na sumasabay itong nag-ano sa akin. Magpapalagay ng brother. Camera? Hindi. May ano ako dyan. May babasagin po ako dyan. Yan. Waiver lang po yan na if ever na may mangyaring turbulence or paggalaw sa eroplano, limited lang po yung liability ni airline sa bagahe natin. Bagahe po nila. Andito kami ngayon sa may foreign exchange. So, nagpapalit lang kami ng yen. Ano lang to, for emergency purposes. Ito yung money nila. Isang lapad yung tawag dyan, 10,000 yen. Magkano to kayo, Dennis? 4,000 pesos. Wow! Ang yaman natin sa Japan. So guys, ang thumbnail nito, instant yaman sa Japan. So make sure fill out kayo sa e-travel. So ginawa na namin yan kagabi. Dito tayo sa international departures. So papasok na tayo sa immigration. Bawal na mag-camera doon. Hanggang dito na lang later. Babalitaan namin kayo kung ano yung mga naging questions sa amin or kung makalusot kami. Okay, bye! Alright guys, done na kami sa immigration. So later, kukwento ko sa inyo yung mga naging questions sa amin. But right now, we're on our way to the lounge. I'm not sure if Maharba or PAGSS yung tawag, but we're gonna go there. So grabe, sobrang solid. Ang bilis nung naging process. Ngayon na lang din kasi ako nag-out of the country. Yung machine nila dito na para i-check yung katawan mo if may something ka, diba? Yung papakabalik ka ng sapatos, ganyan. Ano na, parang ang ganda na kasi sobrang bilis. Parang wala pong 5 minutes tapos na lahat. I've always wondered what it takes to fill this empty void inside. But now I've realized We're on our way to the lounge. what I needed this whole time. I've been around, no one else has got me feeling this way. Okay guys, so napag-alaman namin na dito pala sa Maharba, yung credit card na hawak ko, isa na lang yung parang free. Eh, di ba apat kami? Tapos, so mangyayari, yung kasama ko na tatlo, magbabayad pa sila ng tig 1,400 each. Tapos, yung flight kasi namin is around 2 p.m. Pero, ang boarding time is 1. Konting panahon na lang, or konting oras na lang. Doon na kami sa boarding gate. So, hindi na namin nakikitang masusulit yung 1,400. Kaya, ang plan is, sa labas na lang mag-iintay. Pero, dahil may libre nga ako, di ba? Itatry ko na lang dito sa may Mahar para lang ma-vlog for you guys. And, syempre, makalibre.
Kain na tayo. Let's go. Baka kasi makuha ko yung spicy. Saan po ba yung mga? Ito mo. So yan iwas. So ito, yung grilled chicken. Tapos ito, Grilled pepper. Bell pepper naman yan. Medyo sige, sige. scrambled it. Thank you po. Pwede kayo mag-take out. Itadakimasu. Let's try the adobo with yellow rice. Parang walang lasa. Pwede na laman dyan. This one is egg sandwich. Ang taba. Sarap. So this. But the rice and the sandwich. Tayo mamaya. Okay, so we're done resting and eating dyan sa Maharba Lounge. Dahil nga mag-isa lang ang ate girl nyo, pupunta na tayo dun sa boarding gate natin. Kikitain na natin yung mga kasama nating oso. Aming gate number is gate 104. I'm not sure if saan banda yun, but we'll figure it out. Kanina, sabi ko sa inyo, di ba, konti lang yung tao. Pero ngayon kasi, 12:25 na, baka kaya mas marami nang dumarating ng mga tao. So, buti na lang, nauna na ako doon para makakain. Though, hindi kasi ganun kasarap. So, yung honest opinion ko, if worth it ba magstay doon, sucks lang. Siguro pagka may bayad, di rin ako magsistay doon kasi masyadong mahal for one. Dito kami ngayon sa tapat ng aming boarding gate, gate number 104. So from Maharba Lounge, papunta dito, sobrang layo, like coast to coast. Mga siguro 5 minutes ako naglalakad, as in non-stop. Ay, hindi pala nag-stop ako dun sa Wokalator kasi nakakapagod. Pero anyway, while waiting, let's discuss ano ba yung mga tinanong sa amin ng immigration officer. Kasi I know ito yung inaabangan yung part ng video, especially yung mga lalabas ng Philippines kasi syempre yun lang naman yung may IO, no? And ito kasi yung nag-viral na ang daming mga na-offload, ganyan. So, share ko lang din yung na-experience ko pre-pandemic. Sobrang bilis lang, like hindi sila masyadong ma-question. Unlike ngayon na parang nagtatanong na about sa yearbook. Meron akong friend, inopen yung wallet niya para i-check yung money. Like, I don't know if bakit ganun yung naging protocol nila. Ang dami nilang in-offload na tao, pero parang yung legit na nag-TNT lang doon or may something is nasa 300 lang. Tapos yung in-offload nila na around like 1,000, like mga nasa 25,000 ata, mga ganyan. Basta i-google nyo na lang. Pero again, we will discuss ano ba yung na-experience namin. Kasi nung pagpasok natin kanina, magkahiwalay kasi kami ng anong tawag doon? Counter. Officer. Oo, ng officer kasi magkasunod kasi kami. Ang tinanong sa akin ay dalawa lang. Una, anong date yung balik ng flight nyo from Tokyo to Philippines? And then, saan ako nag-work? Saka ano yung work ko, yun lang. Tatlo pala. How about you? Magkaiba kasi tayo ng profile eh. Kasi first time ko mag-travel abroad. Tapos ikaw, nakapag-Hong Kong ka na. Yes! So, first time ko rin mag-apply ng visa. So, ang tinanong lang sa akin, kailan yung balik ko? Yun lang. So, tingin ko depende yan sa
immigration officer kung anong itatanong sa'yo. Tapos pagka sagot ko, tinatakan lang, tapos picture na agad. By the way, yung sa akin pala, bago niya ako tanungin, kasi yung officer ko, nagaan sila, nagchichikahan sila nung katabi niya. Ang unang ginawa sa akin is pinicturean muna ako. Nagtaka nga ako kasi picture agad. And then, naghihintay ako ng mga pwede niyang itanong sa akin kasi nga, I'm so ready. Like, nag-practice ako sa utak ko. Char. Pero, ayun, wala namang tinanong. Actually, ganun lang din yung tinanong sa akin nung nag-Hong Kong. Ano yung company name, tapos anong work, yun lang. So, medyo nakakabitin pero thankful na din kasi yun lang yung tinanong sa amin. Wala lang wala lang masyadong hanash. Yung mga booking confirmation, ganyan, wala na din. Sobrang bilis lang guys. Tapos after nun, yung i-check yung mga katawan. Yung scan, x-ray yung gamit nyo. Pati ikaw. Yung nagustuhan ko dun sa part na yun, first time ko na-experience yung machine na yung ginagamit na pang machine naman yung dati sa katawan, yung magtatanggal ng sapatos, ganyan. Pero kasi ngayon may pataasan ng kamay. Tapos parang may ikot na gano'n. Hindi ko lang na-videohan kasi hindi ko sure kung pwede ba doon. Saka wala naman nakadalang camera nung pagpasok. Yung laptop. Hindi na nire-require ilabas yung laptop. Okay lang na nasa loob ng bag. Yeah, before kasi, pagka may mga x-ray ganyan, ilalabas mo yung laptop. So one time tinanong ko, ang sabi, kasi sa x-ray, hindi makikita yung other side kung nasan yung laptop. So kumbaga mako-cover niya yung bag mo. So hindi nila fully scan. So may limitation siya. Kaya dapat nyo ilabas yung laptop. Pero kanina hindi. Hindi na. I don't know why. Baka tumalino na yung x-ray machine nila. Saka pagpasok natin ng Terminal 3. Hindi na kailangan mag-x-ray. Yeah, wala na yung x-ray machine. Tamang desisyon na tinanggal nila yun kasi parang, ewan ko. Oo, less hassle tsaka redundant na yun. Yeah. X-ray kasi una, tapos x-ray ka ulit. Oo, sobrang hassle. Papasok ko pa lang, ang dami na nangyari. Pero ngayon, bam! So, yun lang naman ang aming ma-share. By the way, guys, pagdating natin dun sa Japan, saka ko na i-discuss sa inyo yung mga travel requirements, ganyan. Basta I got you. Ako na yung guinea pig. May mga nagawa na rin kasi kaming sablay. Hindi pa kami umaalis, may mga nagawa na rin kaming sablay. So, ikukwento ko sa inyo yun para at least maiwasan nyo na yung mga ganong bagay. Siyempre, it's a learning experience. Pero ang mahal ng learning experience namin na to, guys. I-share ko sa inyo soon. So, stay tuned. Subscribe muna kayo, okay? Para may pang Japan pa ako ulit. Anyway, we'll see you later.